Alam mo ba, 60 years ago, yung 100 pesos mo, budget na yan ni na lolo at lola ng isang buwan? Nako, sa video na ito, kumapit ka dahil alamin natin kung ano ang mabibili ng 100 pesos mo noong 1960s versus 1980s versus 2000s versus ngayon. Handa ka na ba sa inflation time travel? Tara, alamin natin ang value ng 100 piso mo kada dekada. Throwback tayo sa 1960s, ang dekada kung kailan bumabangon na ang bansa natin mula sa World War II. Pero this time, umaarangkada na din ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang 100 pesos noong 1960s ay halos katumbas na ng around 14,000 pesos ngayon. So kung gagawin nating present day grocery basket yan, ang lakas ng 100 pesos noon ay parang kaya mo nang bumili ng 25 kilos ng bigas plus 2 tray ng itlog. Idagdag mo pa ang 5 kilo ng manok, 3 kilo ng baboy, 10 lata ng sardinas, 10 lata ng corned beef. Makakabili ka na din ng isang malaking bag ng gulay at prutas. Tapos may matitira ka pa pang kape, asukal, sabon at pamasahe pa uwi. Imaginein mo yon? Yung 100 pesos ngayon, nako hindi na kasya yan pampanood ng sine. Pambili na lang yan ng isang kanin at isang ulam. Ngayon, mag-throwback naman tayo ng 1980s. Ito yung dekada ng martial law, political crisis at matinding inflation. Dito nagsimulang maramdaman ng maraming pamilyang Pilipino na yung dating malakas na pera humihina na. Ang 100 piso kasi noong 1980s ay halos katumbas na ng around 2,175 pesos ngayon. So kung gagawin nating present day basket yan, parang kaya na nitong bumili ng 5 kilo ng bigas, 1 tray ng itlog, 1 kilo ng manok, 3 lata ng sardinas, 2 lata ng corned beef, ilang tali ng gulay at prutas, at konting snacks or pamasahe. Malayong malayo sa mabibili mo noong 1960s. Dahil kung noon, pang isang buwan na, nitong 1980s, kailangan mo na magtipid mode. Ngayon, pumunta naman tayo sa 2000s. Ito yung dekada ng Nokia phones, Only Text, Friendster, at Computer Shop. Ang 100 pesos noong 2000 ay halos katumbas na ng around 255 pesos ngayon. So kung i-convert natin ngayon, yung 100 mo, kaya nang bumili ng 2 budget meals sa Jollibee o 3 kilo ng bigas plus 1 dosena ng itlog or 3 milk tea. That decade, yung 100 pesos mo kahit papaano may laban pa din. Hello, pwede ka nang mag-computer shop ng ilang oras dyan kasi nasa 10 to 20 pesos per hour lang noon. Ngayon, mag-reality check tayo. Today, ang 100 piso mo, ano na lang ang kayang bilhin? Isang budget burger meal? Or 2 kilo ng bigas kung mura ang 1 kilo? O isang maliit na milk tea? O baka 20 na perasong pandesal? Minsan, pagpasok mo pa lang sa convenience store, kailangan mo na magpaalam sa 100 pesos mo. Pumasok sa wallet, lalabas agad yan. Well, in real life, expected naman na talaga na tumataas ang presyo ng mga bilihin over time. Normal ang inflation sa isang ekonomiya. Pero ang hindi normal, kapag hindi nakasasabay ang sahod ng mga tao. Kapag yung pagkain, renta, pamasahe, kuryente, at mga basic needs ay pataas ng pataas. Pero yung kita ng tao, parang naiwan sa ibang dekada. Doon nagiging masakit ang inflation. Kasi hindi lang ito numero ha sa economics report. Ito yung dahilan kung bakit ang dating grocery cart ay basket na lang. At yung dating weekly budget, daily budget na lang. Kaya kapag sinabi ng magulang natin na, noong araw, 100 piso lang, ang dami na naming nabibili. huwag natin agad sabihing OA sila. Kasi based sa value ng pera noon, totoo ang sinasabi nila. Kung gusto mo pa na magayta pang insightful contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.